St. Luke's Extension Clinic Medical Experience for CR1 or IR1 Visa 2024 Step-by-Step Guide. Hello everyone, this is the Swanberg channel. We share tips on how-to videos, motivational quotes, and vlogs. Please do watch our video until the end so you won't miss any details. Hi sa inyong lahat! Welcome sa aking channel. Kung nandito ka, malamang ay naghahanda ka para sa iyong SLEC medical exam bilang bahagi ng proseso ng CR1 or IR1 spouse visa para sa taong 2024. Sa video na ito ay babahagi ko ang aking personal na karanasan at gagabayan ko kayo sa buong step-by-step na proseso ng medical exam sa St. Luke's Medical Center Extension Clinic. A quick short story, bago ako mag-book ng online appointment ay nag-book ako o kami ng aking kaibigan sa Paragon Hotel. Malapit lang sa SLEC, mga 3 to 5 minutes walk. Ang medical ay 2 araw. Ang unang araw na ay ang medical exam at ang pangalawang araw ay ang immunization. Kung kayo ay nagbabalak na mag-book ng hotel ay pwede nyong itry ang Paragon Hotel para sa iyong nalalapit na SLEC medical examination. Makikita nyo dito sa screen ang address at phone number ng Paragon Hotel. Step-by-step guide. Unang step ay mag-book kayo ng online appointment sa SLEC Extension Clinic. Makikita nyo ang website dito sa screen. At panoorin nyo rin ang previous video ko kung paano gumawa ng online appointment sa St. Luke's Extension Clinic. Ito ang mga requirements na dinala ko sa aking medical examination sa St. Luke's Extension Clinic. Printed medical exam appointment confirmation email from the SLEC. Valid passport original and 2 photocopies. COVID-19 vaccination card original and 2 photocopies. Vax cert original and 2 photocopies. Birth certificate original and 1 photocopy. Marriage certificate original and 1 photocopy. Printed DS-260 application confirmation, printed NVC welcome letter dahil wala pa akong interview nang kumuha ako ng medical examination sa St. Luke's. Sunod ay ang 4 pieces 2x2 visa picture, immunization records, original at 5 photocopies, proof of payment kung ikaw ay nagbayad sa isang bank, but ako hindi ako nagbayad, doon ako mismo nagbayad sa St. Luke's. Isang brown envelope na para lagyan ng mga documents na dala mo at sinama ko rin i-print out yung chart flow ng SLEC medical examination. Day 1 ng aking medical examination, nagising kami ng maaga at nagpunta kami doon mga around 5 or 5:30 ng umaga. Pagkapunta namin doon ay mahaba na ang pila at marami ng tao. Nakahiwalay yung for sputum and for medical examination. Doon kami pumila sa for medical examination. Nag-rent kami ng upuan na naghahalagang 20 pesos ang isa. At pagkatapos nun ay hinintay namin magbukas ang SLEC. Magpapasok sila around 6 or 6:30 AM. Pagkapasok namin sa loob ay pinaupo muna kami at nag-aantay kami na mag-start yung pagtawag nila ng mga pangalan para sa medical examination sa araw na iyon. Step 1. Appointment confirmation letter and tag number. Step 1. Tinawag kami at pinapila para sa aming appointment. Kinuha sa akin ang aking appointment letter at binigyan ako ng yellow tag number. Tinanong ako kung anong kategorya ako, sinabi kong CR1 visa. Step 2. Photo room. Ito ay mabilisan lang proseso. Kailangan wala kayong hikaw at nakikita ang tenga nyo. Mabilis lang ito. Kukuhan lang kayo ng picture. Step 3. Document checking. Sa step na to ay tatawagin ng iyong number o pangalan at i-rearrange at ang iyong mga dalang documents. Ito ay katabi lang ng photo room. Step 4. Reception area. Sa step na to ay itatanong lang nila about sa iyong petitioner, ang address nito at saka phone number, ang phone number mo at saka yung address mo. At sa akin naman ay tinanong about sa aking vaccination dahil ang aking COVID vaccination ay galing Singapore.
At tinanong din ako kung meron na akong interview letter. Sinabi kong wala pa. So, binigyan nila ako ng papel na isang waiver application na aking fill upan. At idagdag ko lang ay, ang dito sa reception era ay minsan tinatanong nila yung marriage certificate o ang yung birth certificate. Kaya dapat nakahanda kayo at may dala kayong cup. Binigyan nila ako ng bond paper para dito ko isulat ang aking waiver na ako ay magkukuha ng medical examination kahit wala pa akong interview letter. Ipapakita ko dito sa screen ng aking ginawang waiver. Step 5. Payment. Sa step na to ay pinaakyat na kami sa 5th floor. Dito kami nagbayad ng payment. Is either bayaran mo siya ng cash or credit card. Ang binayaran ko ay nasa 28,650 pesos. Step 6. X-ray. Sa step na to ay kukuhanan ka na ng x-ray. Ito ay nasa 3rd floor. Ibibigay mo lang ang iyong passport at ang iyong receipt. Sa step na to, ang tip ko lang ay pag sinabing huminga ka ng malalim, may huminga ka at pigilan mo para maganda yung kuha ng iyong x-ray at iwas sputum na rin. Step 7. Blood extraction or laboratory. Sa step na to ay kinuhanan lang ako ng dugo at pagkatapos nito ay instructional na ako sa susunod na step. Ito ay nasa 4th floor. Step 8. Vital signs. Sa step na to ay pinapunta kami sa 5th floor na naman at kinuhanan kami ng blood pressure, ng height, weight at kinuhanan din kami ng eye test. Step 9. Physical examination. Sa step na to, pagkatapos ng vital sign ay pinaupo muna ako at binigyan ako ng papel para fill upan at pagkatapos kong fill upan ay binigay ko doon sa triage counter at waiting na ako for my physical examination. Sabi sa akin ay magantay lang ako na tawagin ng pangalan. Sa physical examination ay nagantay din ako ng mga 10 to 15 minutes dahil matagal yung doctor na nag-check sa akin at meron pa siyang chine-check sa loob kaya inantay ko siya. Sa loob ng tinawag na ako ay tinanong lang sa akin about sa information kung meron ba akong past sickness, may operation ba ako, kung nanganak na ako at kung may COVID vaccine ba ako at kung anong mga vaccine na meron ako. Pagkatapos nun ay pinaghubad ka na at meron daw instruction na susundin mo at chinek lang niya yung aking pulse, yung aking wrist at tinecheck niya lahat kung meron kang pasa o kung meron kang tattoo sa katawan. Yun lang naman, pagkatapos nun ay lumabas na ako. Step 10. Triage counter. Sa step nito, pagkatapos ko ng physical examination ay napunta na ako sa triage counter. Binigay ko ang aking papel at binigyan ako ng white slip. Sa slip na to, malalaman mo kung ikaw ay na-sputum o kaya ikaw ay babalik kinabukasan para sa immunization. Pagkatanggap ko ng white slip ay tinanong ko ang lalaki doon sa triage kung ako ba ay for immunization o pasado ba ako sa aking day 1 na medical exam. At sinabi niya ay bumalik bukas para sa aking immunization. Sa white slip ay makikita mo doon kung anong oras ang balik mo para sa second day ng iyong medical examination, which is immunization. Day 2, immunization day. Sa araw ng aming immunization ay pumunta kami doon ng mas maaga sa aming appointment date. Hindi pa nagpapapasok yung guard. Pero before ng aming oras ay nagbukas na rin sila at tinignan yung aming appointment slip kung schedule ba kami for immunization at tinatakan ito ng stamp. Tapos pinaakyat na kami sa 2nd floor. Step 1. Ang dalawang white slip ay bibigay mo doon sa reception area at antayin mo ang pangalan mo na tawagin for immunization. Step 2. Immunization. Sa step na to ay tatawagin ang iyong pangalan at papasukin ka doon sa isang room para sa inyong immunization. Magkakaroon ng interview at mga question doon batay sa form na pinilapan mo. Tatanungin nila kung anong mga shots ang meron ka mula nung pagkabata mo. Pagkatapos nun ay tinanong ko din kung ano ba yung IGRA, bakit may IGRA. At sabi ng nurse sa akin kaya daw may IGRA ay dahil daw sa mga sputum at yun din ang dahilan kung bakit tumaas ang kanilang fee na umabot ng 28,650. Pagkatapos ako mabigyan ng 4 na shots
ay sinabihan ako kung dala ko ba yung aking marriage contract. Sa pagkakataon na yun ay hindi ko dala ang marriage contract. Ang ginawa ko ay bumalik ako sa hotel na aming nirent at kinuha ko yung marriage contract ko at binigay ko sa nagbigay sa akin ng immunization. At pagkatapos nun, sinabihan niya ako na isisend na lang nila sa email ko yung resulta ng aking IGRA at ng aking medical examination at sila na ang bahalang mag-forward doon sa embassy. Mga tips para sa pagkuha ng medical examination sa St. Luke's Extension Clinic. Unang tip, huwag masyadong mag-overthink. Dapat maging relax at kalmado at maging positibo na papasa ka sa iyong medical examination. 2 days before ng aking medical examination ay minom na ako ng pineapple juice at sterilized milk. Huminga ng malalim pag ikaw ay kukuhanan ng x-ray. At ang last step ay mag-pray palagi at maging positibo. Ingatan ng sarili at iwasan ang mga matatamis o malalamig para maiwasan ang ubo o sipon bago ang araw ng iyong medical examination. Yan po yung aking personal experience sa pagkuha ng medical examination sa St. Luke's Extension Medical Clinic ngayong 2024 para po sa CR1 o IR1 visa. Sana po ay nakatulong ang video na ito at para po kayo magabayan at maiwasan ang iyong mga alalahanin bago kayo kumuha ng iyong medical examination. Kung nakatulong ang video na ito sa inyo ay huwag niyong kalimutang i-like at mag-subscribe po sa aking channel para po kayo ay maging updated sa aking mga tips at mga personal experience para po sa inyong spouse visa journey. Huwag niyo pong kalimutan mag-comment sa baba kung meron po kayong mga katanungan at kung gusto niyo po rin i-share ang inyong personal experience paano ba kumuha ng SLEC medical examination. Marami pong salamat sa panonood sa aking video at good luck po sa mga kukuha ng SLEC medical examination. Ito po ang The Sombrel Channel at sasabi pong thank you at God bless.